Guys, balik muna tayo sa ventilator. Na-discuss na natin sa mga previous videos ko ang pressure waveforms at flow waveforms interpretation. Ngayon, pag-usapan natin ang volume waveforms interpretation. Katulad ng pressure at flow waveforms, ang volume waveforms ay isa ding klase ng scalar waveforms. Ang volume waveforms ay tinatawag din nating volume time scalar. Bakit volume time scalar? Kasi obviously, sa y-axis ang plot ng tidal volume at sa x-axis naman ang plot ng time. Kung hahanapin mo sa ventilator ang volume waveforms, hanapin mo dito sa y-axis ang ml, tulad nitong nasa picture. Usually, ang volume waveforms ay nasa third row. Ang ml or milliliter ay ang unit ng tidal volume. Ang shape ng volume waveforms ay either ascending ramp or sinusoidal shape. Sa dalawang shape na to, ang kadalasang shape ng volume waveforms ay ascending ramp. Ang ascending ramp ay tinatawag din nating accelerating ramp. Guys, observe natin tong volume waveforms. Yung mga lines na paakyat, yung mga red lines, ito ang inhalation ng pasyente. Ito namang mga lines na pababa, yung mga yellow lines, ito ang exhalation ng pasyente. Guys, hindi talaga to yung kulay ng waveforms sa ventilator ha. Nilagay ko lang ng color coding to para mas madali nating ma-visualize ang inhalation at exhalation ng pasyente. Ngayon, i-compare natin ang volume waveforms sa volume control ventilation at pressure control ventilation. By the way guys, kung hindi nyo pa alam, ang volume control ventilation at pressure control ventilation ay ang mga modes ng ventilator. Unahin natin ang volume control ventilation. Kapag ang pasyente ay nasa volume control ventilation, ang mga volume waveforms ay halos identical o pare-pareho ang size katulad nito. Bakit ba pare-pareho ang size ng mga volume waveforms sa volume control ventilation? Kasi sa volume control ventilation, ang kinokontrol natin sa pasyente ay ang tidal volume. Meaning, kung ano ang sinet nating tidal volume sa pasyente, yun ang malalanghap ng pasyente every inhalation niya. Ngayon, punta naman tayo sa pressure control ventilation. Ganito ang magiging image ng volume waveforms kapag nasa pressure control ventilation ang pasyente. Kung mapapansin nyo, dito ang mga volume waveforms ay iba-iba ang mga sizes. Kasi sa pressure control ventilation, hindi tidal volume ang kinokontrol natin dito, kundi pressure. Kung kaya't ang tidal volume ng pasyente ay naiiba every inhalation. May mga pagkakataon na lumiliit ang size ng volume waveforms dahil sa mga iba't ibang lung condition. Tulad na lamang ng pag-increase ng airway resistance at pag-decrease ng lung compliance. Sa video na to, na-discuss natin ang increased airway resistance at decreased lung compliance. Kapag nagkaroon ng increased airway resistance ang pasyente, meaning nababara ang kanyang airway katulad ng asthma. At kapag na-decrease naman ang lung compliance ng pasyente, ibig sabihin naging stiff o tumigas ang kanyang mga alveoli, katulad ng ARDS at pneumonia. Example, nung una ganito ang volume waveforms ng pasyente. Tapos eventually, lumiit ito masyado, parang naging ganito. Ibig sabihin nito, check natin kung nag-increase ba ang airway resistance o nag-decrease ang lung compliance ng pasyente. Hindi lang yan. Makikita din natin sa volume waveforms kung nagkaroon ba ang pasyente ng air trapping o leak. Para ma-check natin ang air trapping o leak sa volume waveforms, titingnan natin ang exhalation sa graph. Kung ang exhalation ay hindi bumaksak sa baseline, katulad nitong mga yellow lines sa picture, meaning either may air trapping o leak ang pasyente. Baseline guys, meaning itong x-axis o itong mahabang horizontal line. I-compare natin ang normal volume waveforms at ang volume waveforms kapag may air trapping o leak. Sa volume waveforms number 1, nakikita natin ang exhalation ay bumaksak hanggang sa baseline. Unlike sa number 2, nakikita natin ang exhalation ay hindi bumaksak sa baseline. Ngayon ang tanong, kung ganito ang image ng volume waveforms, paano ba natin malalaman kung air trapping ba ito o leak? Naalala nyo yung diniscuss natin sa flow waveforms interpretation? Kapag ang exhalation ng flow waveforms ay hindi bumaksak sa baseline, ibig sabihin air trapping.
kung ang exhalation ng volume waveforms at flow waveforms ay parehong hindi bumaksak sa baseline, katulad nitong nasa picture, ibig sabihin nagkaroon ng air trapping ang pasyente. Ngayon, kung ang exhalation ng flow waveforms ay nasa baseline katulad nitong nasa picture, at ang exhalation naman ng volume waveforms ay hindi bumaksak sa baseline, ibig sabihin nito nagkaroon ng leak. Kung nagkaroon ng leak, we need to check kung ano ba ang source ng leak na yon. First, check muna natin ang pasyente. Check natin kung yung cuff ng ET tube or trach tube ay deflated ba. Kung hindi naman, baka naka-chest tube ang pasyente. Kung walang problema sa pasyente, tsaka natin tingnan ang ventilator. Check natin ng maigi ang connection ng ventilator tubings, ang linya ng heated wire, o yung nebulization connection. Hanggang dito na lang muna tayo guys. For more RT-related videos, follow for more.